Mahilig ka ba magbakasyon? Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang naranasan ko sa isang hotel na tatawagin na lang natin sa pangalang La Casa del Viento. Ako nga pala si Emily at ito ang aking kwento. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya bilang isang sales manager. 5 taon na rin akong nagtatrabaho dito. Ma'am, Emily, can you send me the sales report from January until November? yes po ma'am. I meant send it to me right away. Okay ma'am. Oh, by the way, did you get the gift that I sent you? What gift ma'am? It's on your desk. Just take a look around. Oh yeah, it's here. Ganyan palagi ang ganap sa opisinang pinapasukan ko. Yung tipong lagi kaming busy. Pero okay lang naman kasi mabait ang boss ko, mapagbigay at higit sa lahat, galante. Tuwing papalapit na ang buwan ng Disyembre, nagbibigay siya sa amin ng regalo at kadalasan nga ay libreng akomodasyon ito sa mga mamahaling hotel. Katulad ngayon, hindi ko pa man nabubuksan ang regalo niya sa akin, pero alam ko na agad kung ano ang laman nito. Tinapos ko lang talaga ang trabaho ko sa buong araw at umuwi din ako kaagad. Ay naku, ba't grabe naman natin ang traffic ngayon? May aksidente po kasi ma'am. Kanina pa nga yun. May nagsalpukan daw na 2 kotse. Ganun ho ba? Sige ho manong, bababa na lang ako dito. Magkano po babayaran ko? Sige ma'am, 100 pesos lang po. Eto ho, salamat. Salamat din ma'am. Hindi naman talaga ganun kalayo ang pinagtatrabahuan ko sa bahay. Mga 10 minutong lakaran lang siguro. At dahil nga pagod na ako sa buong araw, kaya sumasakay na lang ako pa uwi. Pero ngayon nga, mukhang wala akong choice. Ay, sa wakas, nakauwi din. Kahit medyo pagod, nag-empake pa rin ako kasi ngayon na mismo yung 3 days and 2 nights na accommodation ko sa hotel. Ayoko naman masayang ang isang gabi ko. Hello pa. Hello anak, kamusta ka na? Okay lang po. Eto, kakarating ko lang sa bahay. Nag-empake ako ngayon. Kayo po dyan, kamusta? O bakit? Saan ka pupunta? Naisipan ko lang po magbakasyon kahit 3 araw lang. Sayang din naman kasi itong binigay sa akin ng boss ko. Mabuti naman at naisipan mo ring mag-relax. Kasi nag-aalala na rin tong mama mo. Hindi ka na kasi bumibisita sa amin. At puro trabaho ka na lang itong mga nakalipas na buwan. Kailan pa lalakad mo? Pasensya na pa. Hindi kasi ako masyadong nakakatawag at hindi makabisita. Pagkatapos ko po mag-empake, pupunta na rin po ako agad sa hotel. Sige anak, ituloy mo ng pag-empake mo dyan para di ka masyadong gabi. O sige pa, ikumusta niyo na lang po ako kay mama. Sige anak, ingat ka dyan palagi. Kayo din po. Sige, bye-bye. Nagpatuloy ako sa pag-empake at maya-maya pa, nagbiyahe na rin ako papunta sa hotel. Mga ilang oras din ang itinagal ng biyahe kasi medyo traffic sa daan. Mag-aalas 8 na nang makarating ako sa hotel. Good evening po ma'am. Good evening din po. Nakangiting binati ako ng gwardya.
pagkapasok ko sa hotel. Grabe, natulala ako sa sobrang ganda. Feeling ko nasa ibang bansa ako. Bago pa ako mangarap ng gising, lumapit na ako sa front desk. Good evening. Welcome to La Casa de Vento. Do you have a reservation with us? Yes. May I know the details, ma'am? It's Emily Reyes, room 613. Here's your key card for room 613, and the elevators are to your right. Enjoy your stay. Salamat. And ma'am, Yes. please let us know if you need any assistance. Okay, thank you. Nang makarating ako sa kwarto ko, ibinaba ko lang ang maleta ko at pumunta na agad ako sa cafe. Mag-aalas 9 pa lang nang matapos akong kumain. Bumalik lang din agad ako sa aking kwarto kasi pagod ako sa buong araw na pagtatrabaho. Nanood lang ako ng TV saglit. Hinggil sa kumakalat na isang babae ang pinatay ng kanyang dating nobyo. Ano ba yan? Puro chismis naman. Tapos yung balita naman puro patayan. Sino yan? Teka lang. Ano ho yun? Nasaan na yun? Sino yung kumakatok? Nang buksan ko ang pinto, wala akong nakitang tao. Kaya tinignan ko agad ang paligid at sakto naman, nakita ko pa yung lalaki na naglalakad. At nung napansin kong naka-uniform siya, parehas ng suot ng mga staff, sinubukan ko siyang tawagin. Kuya! 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 Manong! Kung ano-ano na ang itinawag ko sa kanya, pero hindi talaga ito lumilingon. Wala naman akong in-order na kahit ano. Sinubukan kong habulin, pero pagsilip ko dun sa paliko, kung saan siya pumunta, hindi ko na siya nakita. Kaya bumalik na lang din ako sa kwarto. Baka nagkamali lang yan. Ay nako, makatulog na nga na. Kinabukasan, ang sarap ng ganito. Yung gigising ka nang hindi ka nagmamadaling pumasok sa trabaho. Ha? Bakit nakabukas to? Tumawag agad ako para magreklamo. Hello? Pwede bang pakitingnan yung pinto dito sa room 613? Nakabukas na kasi nung pagkagising ko. Okay ma'am, we will send someone to check. Okay, sige. Hihintayin ko na lang. Pakibilisan, please. Matapos nga ang ilang minuto, tinignan na daw nila ang pinto, pero wala naman daw problema dito. Pero hindi na ako kampante na iiwan pa ang mga gamit ko. Kaya inisip ko na dito na lang muna ako sa kwarto at umorder na lang ako ng pagkain. Hello ma'am, room service po. Teka lang. Good evening po ma'am. Ito na po yung order nyo. Okay. Sige. Salamat. Dahil nga buong araw na akong hindi lumalabas, naalala ko na may libreng access nga pala ako sa jacuzzi.
Kaya naisipan kong pumunta kahit saglit lang. Wow, ang ganda naman dito. Nang makarating ako, hindi ko na naawat ang sarili ko at naligo na rin ako. Nakaka-relax talaga. Hindi ko na nga namalayan na matagal-tagal na rin pala ako nakapikit. Ano yun? Dahan-dahan akong umahon at inabot ang toalya. Nakatingin lang ako sa direksyon kung saan nanggagaling yung kaluskos. Ay, naku. Pusa lang naman pala to. Ay, naku muning. Panira ka talaga ng moment. Tumunog na rin ang alarm ko. Halos 1 oras na din pala ako nandito. Kaya bumalik na rin ako sa kwarto. Pagbalik ko sa kwarto, takot na takot ako sa nakita ko. Pakiramdam ko ang haba na ng itinakbo ko. Kuya, may tao yata sa kwarto ko. Ho? Sige ma'am, tingnan po natin. Sinamahan ako ng security guard pabalik sa kwarto at nagulat kami na makitang nakakalat na lahat ng gamit ko. Hinalunghog niya ang buong kwarto. Ma'am, wala namang tao dito. Hindi, sigurado ako may nakita akong lalaki dun. Diyan siya mismo nakaupo sa upuan na yan. Dahil nakita nilang nanginginig na ako sa takot, isinama nila ako para matignan namin ang recording ng CCTV. At nagulat kami sa nakita namin. Ma'am, wala talagang tao na pumasok sa kwarto nyo. Kuya, baka pwedeng tingnan nyo nilang din yung kahapon. May kumatok din kasi sa kwarto ko pero wala akong nakita eh. Wala ding tao nun, ma'am. Imposible. Nakita ko talaga parehas yung uniform niya sa mga nagtatrabaho dito. Yung mga nasa ibang kwarto, natanong nyo na ba? Kaya lang mag-isa sa floor na yun, ma'am. Bakante yung ibang kwarto. Ha? Paano nangyari yun? Ma'am, kaya lang mag-isa nakatayo sa hallway. Tingnan nyo po. Kung nakarating kayo sa puntong ito, sana'y nagustuhan ninyo ang video. Huwag po natin kalimutang mag-like and subscribe at i-hit ang notification bell. Salamat!